Yan, tulad ni Ma'am Delita. Doon ako natatawa kasi samantala magpapaliwanag na mabuting paliwanag pag magsasalita na nakakabubuti sa ating kapwa. Salungat naman din ni Mr. Rodrigo Duterte. Ayan, kalalabing taong mananampal. So ngayon, pagpihan ko ba natin na alam naman natin si Rodrigo Duterte na naging presidente noon yan, pero labis nagkapagala sa kapwa. So sabi ko nga guys, mabuti na lang nagkaroon tayo na inosenteng presidente na marunong magdisiplina. Ang pagdisiplina niya ay nasa tama. At higit sa lahat, ang lahat mga ginagawa niya nasa tama. At wala siyang pagkukulang at pagkakamali sa inyo, sa ating lahat. Kaya, kahit gaano pa siya pinag-atikos at sinisiraan, ano po ba kinagawa niya? Gumaganti po ba siya? Binabatikos po ba kayo? Pinaratangan po ba kayo? Tumutugis po ba siya? Nanggugulo po ba si BBM sa inyo? Diba hindi? So, ang sinusukli po niya, tinapay. So, sinusuklian po kayo ng tinapay, kape, at ngiti. At siyempre, tinadaan niya lang po niya tatawa ang kanyang mga problema sa inyo. So, hindi po maganda yan. Kahit alam po natin na labis na rin po nasasaktan at nahirapan yung ating Pangulo dahil sa mga taong ibang ginagawa o di magpapatikos, maninira, at higit sa lahat. Okay, hindi po yung maganda, no? Pakiramdam kasi po natin guys, kung ating ipagpalit ang sitwasyon ni Rodrigo at ni Pangulong BBM, hindi naman pwede yun. Kasi kung pagbabatikos lang natin ni Pangulong BBM at paninira, lalo na pagsabihan ni Sara Duterte na masama, no? Si Sara Duterte may magulang, may mga anak. Iba paano yan? Kung mismo mga anak niya na sasabihin na papuputan si Sara Duterte ng ulo, mismo kung anong ginagawa sa nanay, siya din gagawin sa nanay, sa anak, sa nanay. Diba? Papayag ka ba, Sara Duterte, na mismo anak mo ang magpupukot ng ulo sa iyo dahil sa ginagawa mo sa ating Pangulo? Na mahilig ka mangialam, mahilig ka mangumbinto, mahilig ka na maninirang pore. So, gagawin din yan sa anak mo, sa iyo. Tandaan mo, Sara Duterte, hindi lahat ng magulang ang siyang masusunod. Lalo na bastos at walang respeto sa kapwang Pilipino at sa ating Pangulo. Samantala, Sara Duterte, ipagmamalaki ka sa iyong anak, sa iyong asawa. Aywan ko ba? Imposible yata kung kakampihan ka sa iyong mga anak. Diba nakakahiya-hiya ka, Sara Duterte? Dahil wala ka naman ginagawa sa ating bansa. Wala ka naman mga project na bubuo. Pero malakas kang mangurakot at mag-ampin na hindi sa iyong pinaghirapan at pinagkuran. At pinagmamalaki mo pa ang pinaghirapan sa ating Pangulo. At pinagkakitaan mo pa, ngunit nagawa mo pa sisiraan ang ating Pangulo ng BBM. Binary yan, Sara Duterte.
Meron ka din na anak na maliit, di ba? Kay Sir Apollo Kipuloy. Tapos, bastos ka at walang respeto. Paano na kayo? Paano kayo nabubuhay sa kami? Kung nabubuhay naman din kayo na purong panuloko, paninirang puri sa kapwang Pilipino at nagsasalita ka pa na hindi maganda, sasabihin mo pa sa Duterte, bero lang yan. Yan po ay hindi bero. Masakit po yan at mabigat sa damdamin at sa kalooban. Hindi ka po ba nasasaktan sa sinasabi mo? Kung samantala yung sinasabi mo sa ating kapwang Pilipino at sa ating Pangulo ay maaari po yan gagawin sa iyong mga anak. Sa iyo. Dahil sana yung anak mo hindi kasi ugali mo sa Duterte. Sana ang mga anak mo isang mabubuting tao, magalamin, marespeto, at alam nila kung anong tama o mali. Sana maisipan din sa mga anak mo na susisitain ka sa Duterte. Mali yan, mami, ang ginagawa mo. Lampas tangan na yan bilang ikaw ay sekretary sa Pangulong BBM natin. Paano ka po ba, mami, ipagmamalaki kung isa ka naman ng mga tao at traidor sa ating Pangulo? Na mali yan. So, sana naman yung mga anak natin na magkaroon ng tamang pag-isip at marunong umintindi kung bakit timbang-timbangin nila ang mga ugali sa magulang, timbang-timbangin nila ang pinagsasabi sa magulang, sa Pangulo at sa ibang kapwang Pilipino bago sila pumakampi. Kahit po rin po magulang man, maanak, kapatid, kamag-anak, lolo at lola, sana huwag na huwag po natin kakampihan ang taong nagkakasala at labo sa pagkakasala. Kahit kapatid mo pa po yan, ang kamag-anak. Maliban lang kung ang ating kamag-anak nagkakasala sa atin, siya ay kakampihan natin. Hindi po yan masamang kumakampi kapag tayo ay naapi. Siyempre, kampihan natin yan. Diba? Kasi kamag-anak natin yan. Pero kapag yan ay nakakasala sa ibang tao, kami, o ako naman po, mas gugustuhin ko na dito siya makakasala sa akin. At huwag lang po sa iba. Dahil kapag yan ay nakakasala sa iba, excuse me, kalimutan ko na siya at hindi ko na siya ituturing na kapatid pa or magulang at kapatid. Pero kapag dito lang siya nakakasala sa akin, pinabatikos niya ako, kinakantsawan niya ako, pinaratangan niya ako, excuse me po, pusong loob ko rin siya matanggapin at ipagmakalaki ko pa siya, ipagtanggol ko pa siya. Bakit? Kapatid ko yan. Kasing dugo ko, kasing buhay ko, may puso rin siya, may puso rin ako. Yung dugo niya nanalaitay din sa mga ugat ko bilang iisang magulang. Ganun lang po yun. Pero kapag sa ibang tao siya nakakasala, abay, kalimutan ko na siya. Bakit? Kaya hindi naman po kailangan nakakampihan kung nakakasala, lalo na hindi na po natin kaya na observan, kapayuhan, diba? Dahil sa pagtitulugan, pagsasya. Eh kung ayaw madala sa payo, pakulong mo. Yun na yung po patindi. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinuntahan. Basta magkakasala at lapag sa batas, ipakulong upang sa ganun magbago.
Ganun lang.